ating pakikiisa at pagtataguyod sa ating mga gawain. Ang portable wireless amplifier po, ang audio mixer, ang CPU, kasama po dyan yung pong LCD, keyboard, at ilang pa pong mga gadgets. Ito po ay para sa ating audiovisual room. Ito po ay mga kaloob ng mga sambahayan ng Madrideo at yung isa po nating kapatid na nasa Italy na nagiging kabahagi ng ating pong live worship broadcast ng kapatid na Dong Tuason. At gayon din po ating itatalaga ang ating pong Magil Hymnal. Sama-sama po nating pasalamatan ng Panginoon sa pagtatalaga pong ito. Nais ko po na basahin ang panimula sa ating pong Magil Hymnal. The Magil Hymnal. Ito po yung paunang salita. Nais ko po na ito ay ating pagnilayan at damhin ang mensahe. Ito po ay mula sa sulat ni Reverend Ronnie I. Saliendra. Paunang salita. Sa isang pulong ng konsilyo ng Iglesia ng Magil, ay pinagtibay ang paglilimbag ng isang kalipunan ng mga awit ng pananampalataya. Layunin nito na matugunan ang pangangailangan para sa masigla, makabuluhan, at napapanahong pagsamba ng pamayanan ng mananampalataya sa Diyos ng kadakilaan, kabanalan at kaluwalhatian. Ang kapasyahan ng konsilyo ay iniharap sa buong kongregasyon sa isang panglinggong pananambahan. Sinang-ayunan at tinanggap ng lahat ang pagpapalimbag ng Magil Hymnal na pagtutulong-tulungan ng buong iglesia. Isang tanging lupon ang binuo at inatasan sa pagkilos upang matiyak ang pakikibahagi ng buong kapatiran. Marami kaagad ang nagbigay ng kontribusyong salapi upang masimulan ang proyekto. Ang hymnal na ito ay isang compilation o kalipunan ng iba't ibang himno at mga awit ng pananampalataya na hinalaw sa mga publikasyon ng ating pinagmulang pananampalataya, ang Protestant Tradition at Reformed Faith, kung saan ang mayamang pamana, partikular ang mga awiting espiritual, ay matatagpuan katulad ng mga awit sa pagsamba, ang Himnaryong Kristiyano at UCCP Hymnal of Faith Journey. Sinaasahang maisasaulo natin ang mga awiting nilalaman nito, manapay isa puso at mahalin, sapagkat kung sumasa puso ang pag-awit, magiging totoo ang kasabihang music is the universal language of humanity. Ito po ang bahagi ng paunang salita na atin nga pong masusungpungan sa ating pong itatalaga ngayon na The Magil Hymnal. Inaanyayahan ko po tayong lahat upang tumayo sa gawain ng ating pagtatalaga. Ito po ang isang sipi ng ating Magil Hymnal, Magil Memorial Church Hymnal na ating pong itatalaga at sa susunod na linggo ay sisimulan na po natin gamitin. Taas po natin, iunat natin ang ating kanang kamay sa direksyon po ng mga itinatalaga po natin na mga kagamitan para po sa ating pananambahan at sa gawain ng iglesia at gayon din para po sa ating Magil Memorial Church Hymnal. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, pagpalain niyo po ang inyong mga anak na ngayon ay nag-unat ng kanilang kamay upang sa sama-samang panalangin ay dumaloy ang inyong masaganang biyaya, ang inyong bendisyon. Aming dakilang Diyos, sa iisang puso, pananampalataya, pag-ibig at paglilingkod, dumudulog po kaming lahat upang magpasalamat sa isang napakabanal at napapanahon
na proyekto na naisakatuparan ng buong kapatiran. Ito po ay ang McGill Memorial Church Hymnal. Salamat o dakilang Diyos sa paggabay ng banal na Espiritu at sa pakikiisa ng buong kapatiran upang maluwalhati po na maisakatuparan ang proyekto pong ito. Mapupuspos ng mga awiting pagpupuri, pagdakila, pagpapatibay ng pananampalataya ang buong Sambahayang McGill Memorial Church sa pamagitan po ng himnaryong ito. Patuloy nga po na ang himnaryong ito ay magpataas ng umaawit na mga puso ng mga mananampalataya sa iglesyang ito, nakapahayagan na tunay na masaya aming Panginoon at mayroong pong kaligayahan ang maglingkod sa inyo. Maraming salamat po sa bawat isa na naging kabahagi nito, ang tanging lupon na nagsaayos po nito, at gayon din ang bawat isa na inyo pong ginamit upang ang himnaryong ito ay maisakatuparan. Panginoon, kami dumudulog sa inyo na nawa sa aming pagtatalaga. Amin din naman po na isa puso na ang mga awitin dito ay magiging daluyan ng inyong biyaya, ng inyong nga pong kapayapaan, ng inyong pagliligtas. Tunay na napakahalaga ng himnaryong ito para sa buhay ng bawat isa at ng buong iglesia. Kaya naman po sumasamo kami na ito po ay aming iingatan, na sa tuwina ay gagamitin namin ito ng mayroong pagmamalasakit, na ito aming Panginoon ay ituturing po namin na isang napakahalaga at banal na bagay na ipinagkatiwala niyo po sa bawat isa sa amin upang ingatan ito at panatilihin aming Panginoon ang magandang kaayusan nito. Maraming salamat po o dakilang Diyos sa pagkakatiwala niyo sa amin ng himnaryong ito. At gayon din, itinataas po namin sa inyo ang mga kagamitan para sa audiovisual room, ang audio mixer, ang CPU, aming dakilang Panginoon, at gayon din naman po ang portable mini amplifier para sa outreach program ng inyong iglesia. Ang lahat po ng ito ay aming itinataas at itinatalaga sa inyo, at igawad po ninyo inyong mapagpalang bendisyon sa bawat isa na bahagi ng kaganapan ng mga proyektong ito at sa mga pamilya na nagkakaloob, aming Panginoon, ng mga kagamitan na katulad nito, at sa mga pamilya pa at mga kapatid na magkakaloob ng marami iba't ibang bagay upang ito ay magamit sa kapurihan ng inyong pangalan. Dakilang Diyos, i-bless niyo po ang McGill Hymnal at ang mga kagamitang ito. Ito po ang aming panalangin ng may pagpapasalamat sa matamis pangalan ni Jesus, tayo magsabi ng Amen. Amen. Purihin po natin ang Panginoon, makakaupo na po tayo. Aniyaya sa paghahandog. Yamang mayroon tayong mga kaloob na magkakaiba ayon sa kagandahang loob ng Diyos sa atin, gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Kung paghahayag ng kalooban ng Diyos ang ipinagkaloob sa atin, ipahayag natin ito ayon sa sukat ng ating pananampalataya. At mangaral ng may kaloob na pangangaral. Kung pag-aabuloy, mag-abuloy ng buong kaya. Kung pamumuno, mamuno ng buong sikap. Kung nagkakaganggawa, gawin ito ng buong galak.
tayo po'y manalangin. Panginoon, tunay po na hindi namin mabilang sa aming mga daliri ang binibigay mo sa aming biyaya sa araw-araw. Ngunit narito po ang ilan sa mga biyayang iyon na ipinagkakalob niyo sa amin. Nawa po'y magamit namin ito sa patuloy na pagpupuri at patuloy na paglago ng inyong ministeryo dito sa lupa. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sa iisang hapag, ating itatag ang pagkakaisa. Sa sisidlang basag, ating ilapag sa dulang ng Ama. Pagsaluhan natin ang luksa at damhin ang hirap ng bansa, at doon natin ipunlang tinig ng diwang mapagpalaya. Sa iisang hapag, ating itatag, ibangon itindig sa dulang ng kapayapaan, sa sahig ng katarungan. Doon natin ibandila kapayapa at pag-ibig. Manalangin po tayo sa Panginoon. Sa inyong banal na harapan at sa dulang ng inyong pag-ibig at pagkakaisa, tinipon niyo po kaming muli, o dakilang Diyos, mula sa iba't ibang mga gawain, kaabalahan, sa nakaraang mga araw ng buong isang linggo. Binuklod niyo po kami sa pananampalataya, sa pag-asa, at pagpupuri at pagpapasalamat sa inyong banal at makapangyarihang pangalan. Naririto po kami bilang inyong mga anak, bahagi ng inyong sambahayang McGill Memorial Church at ng buong sangkakristyanuhan, na mayroong maalab na damdamin upang katagpuin kayo sa espiritu at katotohanan. Salamat po sa inyong pagbubuklod. Salamat po sa pagkakaisa na nagmumula sa inyo. Panginoon, tinataas po namin ang pagdakila sa inyong banal at makapangyarihang pangalan at pagkilala sa inyong mga kagilagilalas na mga gawa sa aming buhay. At sa gitna po ng lahat ng ito, aming kinikilala ang aming mga kasalanan. Dumudulog po kami sa inyong banal na paanan at sa trono ng inyong biyaya at walang hanggang himala. Panginoon, kayo ang nakababatid ng aming mga karumihan, ng aming mga pagkakasala. Dumudulog po kami sa biyaya ng paggabay ng banal na Espiritu. Linisin niyo po kami. Nakahanda kami upang patuloy na baguhin at palakasin at maging ganap sa pamagitan ng inyong banal na Espiritu. Sa amin nga po, sa masamang pagpupuri at pagpapasalamat, higit sa lahat, O Diyos, ay nadarama po namin ang inyong kabutihan at kadakilaan, ang walang patid na pagdaloy ng inyong mga biyaya, ng iba't ibang kapahayagan ng inyong mga kagilagilalas na mga gawa bilang katibayan
na kayo ay tapat at mabuti sa lahat ng panahon. Sa pagdiriwang ng kaarawan, anibersaryo ng kasal, sa biyaya ng inyong pag-iingat, sa biyaya ng inyong pagpapalakas, sa biyaya ng inyong pagtutuwid, sa biyaya ng pagkakasundo, sa biyaya, o aming Panginoon, ng inyong pagpapagaling at pagliligtas. Salamat po sa lahat ng ito, aming Panginoon. Binabalik at itinataas namin sa inyo ang nagkakaisa po naming kagalakan at pagkilala na tanging kayo lamang ang makapagkakaloob nito sa aming buhay. Bilang mga sambahayan, bilang iglesia, amin nga pong itinataas sa inyong lahat ng mga kapatid na mayroong mga karamdaman. Karamdamang pisikal at espiritual. Panginoon, idampi po ninyo ang inyong mapaghimalang mga kamay at ipatong sa ulo, aming Panginoon, ang aming mga kapatid na may mga karamdaman at maging sa bawat isa sa amin na nasa loob ng santuaryong ito upang aming angkinin ang inyong himala, ang pagpapagaling, ng pagpapalakas, ng pagre-restore, aming Panginoon, ang buhay at kabanalan nito na pinagkatiwala niyo sa amin. Sa aming kapatid na Marina Evangelista, Antonio Yu, sa aming pong kapatid na Haning Juliana, sa aming mga kapatid na nasa loob ng kanilang tahanan na may karamdaman, tagpapagaling at maging nasa loob ng pagamutan. Inaangkin po namin at angkinin nila, O Diyos, ang inyong himala, ang inyong pagpapagaling. Panginoon, marami pong salamat sa inyong katapatan at sa inyong kadakilaan at banal na kapangyarihan. Binabalot niyo po kami at ang aming mga sambahayan ng inyong pag-ibig, ng inyong pagmamahal. Nadarama po namin ang mga nakaunat ninyong mga bisig na puspos ng pagmamahal. Panginoon, naririto kami bilang mga sambahayan, bilang mga magulang, ina at ama, bilang mga magkakapatid, bilang mga nakatatanda sa loob ng tahanan, bilang mga nakababatang mga kapatid. Panginoon, pinag-iisa po namin ang aming mga panalangin. Pangunahan niyo po ang aming mga sambahayan. Puspusin niyo po kami ng pagkakaunawaan. Puspusin niyo po kami ng katapatan. Puspusin niyo po kami, aming Panginoon, ng pag-uunawaan at pagpapatibay ng aming mga ugnayan na ang sentro ay aming pagsunod sa inyong banal na kalooban at ang inyong banal na salita. O dakilang Diyos, sa mga mahal namin sa buhay na naroroon sa iba't ibang panig ng bansa at malalayong mga lupain, malalayong bansa, abutin niyo po sila at sa pamagitan ng aming panalangin, inaangkin po namin ang inyong pag-iingat, ang katagumpayan, ang kalakasan at kaligtasan na nagmumula sa inyo para sa kanila at sa kanilang mga mahal sa buhay. Sa mga may gulang na mga minamahal naming mga kapatid, Panginoon, patuloy na biyayaan niyo pa sila ng kasiglahan mula sa pagpapatibay ng pananampalataya. Bubukal aming Panginoon ang kalakasan o dakilang Diyos na katulad ng sa agila, natataglayin nila at hindi sila manghihina ni mapapagod man. Panginoon, tinataas po namin sa inyo ang buong McGill Memorial Church, ang mga gawain at ministeryo nito. Sa pagsisimula ng taong 2013, aming Panginoon, sa buwang ito ng Enero, pagpalain, i-bless niyo po ang iba't ibang mga ministeryo. Ang McGill Memorial School, ang mga outreaches, ang mga Purok Bible Study, ang mga lupon, ang mga church-recognized organization, ang bawat isang bahagi, aming Panginoon, ng ministeryo ay pinagkatiwala niyo sa iglesyang ito sa pamagitan ng buhay ng bawat isa. Aangkinin po namin, aming Panginoon, ang inyong paggabay, ang inyong pagpapalakas, pagkakaloob ninyo ng banal na kapangyarihang mula sa banal na Espiritu. Aming Panginoon, tinataas po namin sa inyo ang aming pakikiisa para sa pagdiriwang ng buong sambayan ng Pilipino sa buwang ito ng Bible Month at maging sa buong sandaigdigan sa sangkakristyanuhan naming Panginoon
na ang inyong tanging panalangin at paghibik ay mabuklod ng inyong pag-ibig at pagkakaisa at sa sama-samang paglilingkod upang maranasan naming Panginoon ang inyong banal na kalooban, ang banal na kapayapaan at ang isang buhay na ganap at kasiya-siya na naghahatid aming Panginoon ang inyong biyaya ng kaligtasan. Pagpalain niyo po ang aming pamayanan. Pagpalain niyo po ang mga pamilyang Kristiyano, ang mga pamilyang Pilipino. Sa gitna ng aming mga karanasan, aming Panginoon, bilang kapahayagan na marami po kaming dapat ipanalangin at gawin sa gitna ng mga pagsubok at hindi inaasahang mga pangyayari at kaganapan sa aming bansa na ito ay humahamon sa aming pananghahawakan sa inyong kalooban, sa katwiran, katotohanan naming Panginoon. Mga gawa ng kaaway, mga gawa ng dyablo aming Panginoon. Ang pag-aalis at pagkitil sa buhay, bunga ng kasakiman, bunga aming Panginoon ng kasalanan. Tinataas po namin sa inyo ang mga kaganapang ito sa aming bayan, sa aming lalawigan, sa aming buong bansa, sa buong daigdig. Panginoon, mapawi ang lahat ng pinagmumulan ng pagkitil sa buhay, ng pagwawalang halaga sa kabanalan ng buhay. Maaaring ito ay mga kagamitan na nilikha namin bilang tao. Maaaring ito, aming Panginoon, ay bunga ng paghahangad sa kapangyarihan, sa kayamanan, bunga ng kasalanan at kasakiman. Tinataas po namin sa inyo ang aming pamayanan, ang sambayanang ito. Ng mga lider, aming dakilang Diyos ng aming bansa, tinataas po namin sa inyo, sa ilalim ng inyong banal na kapangyarihan, sa ilalim ng inyong banal na kalooban, at aangkinin namin ang inyong katugunan, ang inyong kalooban sa lahat ng ito, aming Panginoon. Ito po ang aming panalangin ng may pagpapasalamat. Sa matamis na pangalan ni Jesus, tayo magsabi ng Amen. Ang atin pong pagbasang tugunan ay matatagpuan sa Roma, Kabanata 12, talata 3 hanggang 8. Dahil sa kaloob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagahan ng higit sa nararapat ang inyong sarili. Sa halip, pakalimiin ninyo ang tunay ninyong katayuan ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Ang katawan ay binubuos ng maraming bahagi at hindi pare-pareho ang mga ng bawat isa. Gayon din naman, tayo'y marami ngunit nabubuo sa iisang katawan ni Kristo at isa't isa'y bahagi ng iba. Yamang mayroon tayong mga kaloob na magkakaiba ayon sa kagandahang loob ng Diyos sa atin. Gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Kung paghahayag ng kalooban ng Diyos ang pinagkakaloob sa atin, ipahayag natin ito ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob na pagtuturo, sabay-sabay po, at mangaral ang may kaloob na pangangaral. Kung pag-aabuloy, mag-abuloy ng buong kaya. Kung pamumuno, mamuno ng buong sikap. Kung nagkakagang gawa, gawin ito ng buong galak. Ang ama'y papurihan at ang alak at ang Espiritu. Buhat pa sa unang-una, ngayon
Mula sa sulat sa unang Pedro, ang kabanata ay 4, ang talata ay 10. Bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang natatanging tinanggap ng bawat isa. Tayo po'y magsabi ng Amen. Amen. Walang batayan, kundi banal na kasulatan. Walang tuntunin, kundi si Kristong marangal. Walang ibang ngalan liban sa Kristiyano lang.
God is good. All the time. Sabihin po natin sa ating katabi, kapatid, ngayon pa lamang, pinagpapala ka na. Angkinin po natin ang blessings ng ating Panginoon sa umagang ito. Palakpakan po natin ang Panginoon. Salamat po, O Panginoon, sa inyong blessing o biyaya ng pagtanggap sa aming lahat. Salamat po sa inyong patuloy na pagpapadama sa amin ng inyong pag-ibig. Tayo po'y magsabi ng Amen. Sino po sa atin ang gustong magtagumpay? Magsabi ng Amen. Kung natatandaan po ninyo, ilang beses nating pong itinanong ang mga salitang yan. Ilang beses po nating inulit sa ating pananambahan simula po ngayong January 2013. At muli, ang ating nga pong katugunan ay Amen at Amen. Opo, nais po natin na tayo ay magtagumpay. Paano po tayo magtatagumpay ngayong 2013? Ito po yung ikatlong pananambahan natin sa taong pong ito. January 1, January 6, at ngayon po ay January 13. Ngayon po ang ikatlo na sama-sama nating pananambahan sa Diyos sa unang buwan ng Enero. At patuloy ko pong inaanyayahan tayo upang magnilay, papaano tayo magtatagumpay? Marahil, napakaganda nga po ng binibigyan ng diin ng sangkakristyanuhan. Week of Prayer for Christian Unity. Kailangan natin ng pagkakaisa. Para naman sa ating bansa, ang National Bible Month na pinapaalala sa atin na napakahalaga ng bahagi ng salita ng Diyos sa ating buhay, sa buhay ng sambayan ng Pilipino. Ito ay nagpapaalala lang sa atin na ang mga bagay at mga gawain ito ay napakahalaga upang tayo magtagumpay. Subalit, sinalubong natin ang bagong taon. At sinabi po natin sa Panginoon na ang bagong taon at ang kabuuan ng 2013 ay magiging punong-puno ng banal na Espiritu sa ating buhay. At gayon din naman, atin pong pinagtibay na hindi tayo aatras. Tayo ay magpapatuloy. Sabi nga po ay, go, go, go. No? Magpapatuloy tayo katulad ng karanasan ni Apostol Pablo at ng kanyang payo sa mga mananampalataya doon sa paborito niyang iglesia, ang Filipos. Magpapatuloy sa pamagitan ng pagsasabuhay to live up what we have learned or attained. Ipagpapatuloy kung ano ang ating natutuhan sa Panginoon. So, ang taong ito ay magiging puspos ng paggabay ng banal na Espiritu at tayo ay magpapatuloy sa mga natutuhan natin bilang mga mananampalataya, bilang isang iglesia. At ito ay loving the church, loving our fellowship, loving God, and loving people. Sa ikatlo nating pananambahan, inaanyayahan ko po tayo upang magnilay kung paano tayo magtatagumpay ngayon at sa lahat ng panahon. Di po ba ang patuloy natin na binibigkas sa kabutihan ng Diyos ay all the time? Sa lahat ng panahon, tayo ay magtatagumpay kung ano po yon. Naanyayahan ko upang magnilay tayo sa paksang mabuting katiwala. Sabihin natin sa ating katabi, ano ang gift o gifts na tinanggap mo mula sa Diyos? Sabihin nga po natin sa ating katabi, ano ang gift o gifts na tinanggap mo mula sa Diyos?
Opo, sabay-sabay nga po nating bigkasin yon ng malakas. Ano ang iyong gift o gifts na tinanggap mula sa Diyos? Sabay-sabay po. Tayo pong lahat tayo ay may kaloob o gift na tinanggap mula sa Diyos. Magsabi po ng amen kung tinanggap po ninyo ang kaloob o gift na ito. Wala pa po akong sinasabi Talagang kayo po ay full of spirit. Salamat sa Diyos. Kung tinanggap po ninyo ang kaloob na ito, magsabi ng amen. Time. Amen. Talent. Amen. Treasures. Amen. Lahat po ay tumanggap ng regalo o kaloob o gift na time, talents, and treasures. Lahat po ay pinagkaloob po sa atin ng Panginoon ang kanyang biyaya o ang mga blessings na ito. Ito po yung pangkaraniwan o mga pangunahin na atin pong binabanggit at pinapaalaala na bunga ng walang hanggang kadakilaan at biyayang hindi nauubos mula sa Diyos. Tayo ay mayroong tinanggap na panahon, oras, mga talento, kakayahan, mga skills, at gayon din ng mga biyayang material at iba pang mga pagpapala na ating pong natatanggap, nagagamit sa araw-araw. Kung kaya naman, kung ang taong pong ito ay ating i-declare, ipapahayag, at aangkinin na tayo ay magiging mapagtagumpay, ang una po, tayo ay kinakailangang mapuspos ng Holy Spirit at tayo magpatuloy kung ano ang ating natutuhan mula sa turo ng mga apostol. At ang ikatlo, we must use these gifts. Kinakailangan na gamitin natin ang mga biyayang ito na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon sa pamagitan ng gabay ng banal na Espiritu at sa pamagitan ng ating mga natutuhan bilang mga anak ng Diyos. Ang pagmamahal sa iglesia, ang pagmamahal sa kalipunan ng mga mananampalataya, ang pagmamahal sa Diyos at ang pagmamahal sa kapwa. At ngayon, ang paggamit sa mga blessing o sa mga gifts na ito na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon upang tayo ay magtagumpay. We can claim the blessing and victory of the Lord sa ating buhay para sa taong ito at sa lahat ng panahon. Sapagkat kung hindi po natin gagamitin ang mga talentong ito bilang biyaya at pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, napakalinaw po sa Ebanghelyo sa talinhaga tungkol ang sabi po doon, ni Senator Miriam Santiago, Gusto niyo po ba yon? Mawala pa. No? Yung mga ipinagkatiwala na sa atin ng Panginoon. Opo. Gamitin natin ang mga kaloob na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. At paano nga po ba natin gagamitin? Ang sabi po sa New International Version ng 1 Peter chapter 4 verse 10, each one should use whatever gift he or she has received to serve others. Yun po yung sabi. Each one should use whatever gift he or she has received to serve others. Sa atin pong mabuting balita, Biblia, ang sinasabi po sa unang Pedro 4, talata 10, bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos
Gamitin nyo sa kapakinabangan ng lahat ang katangiang tinanggap ng bawat isa. So, gamitin sa kapakinabangan ng lahat ang katangiang tinanggap ng bawat isa. Yung katangian, yun yung sinasabing iba't ibang kaloob ng Diyos. Gamitin po natin yung iba't ibang kaloob, yung gifts na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon para sa kapakinabangan, para po sa ikalulugod, para sa kabutihan ng lahat o ng bawat isa. Opo, paano nga po ba maging mabuting katiwala? Paano po natin gagamitin ang gifts o mga kaloob na ipinahiram sa atin? How to use our God-given gifts? Paano po natin gagamitin ito? Nais ko po na muli ay ating pong gunitain, balikan, kung paano nga po ba natin gagamitin at kung paano na po natin ginagamit ang ating pong mga God-given gifts. At nais ko po na gawin po natin na gabay yung pong word na gifts. Sabihin po natin, gifts. Ilan po bang letters mayroon ang word na gifts? 5. So sa pamagitan po ng 5 kaparaanan, inaanyayahan ko po ang bawat isa sa atin upang atin nga pong pagnilayan sa pamagitan ng 5 kaparaanan kung papaano po natin bilang mabubuting katiwala ay magagamit itong God-given gifts na ipinagkaloob sa bawat isa sa atin. Ang una po, mga kapatid, we must use our time, talent, and treasures. Number 1. Sabihin po natin, to God be the glory. Laksan po natin, to God be the glory. Ang unang-una po na paraan upang gamitin natin itong God-given gifts is to glorify God. To glorify God. Papaano po at anong unang maaring pumasok sa ating isipan upang ating mapapurihan, ating mag-glorify ang Diyos sa ating buhay? Marami pong kaparaanan. Pero ang nais ko pong ipaalala sa atin, ang una at higit sa lahat, sa mga tinanggap po natin na panahon, na talento at mga tinatangkilik o treasures, ang isang paraan ng pagbabalik ng kadakilaan sa Diyos, one way of na mapapurihan ng Panginoon, to glorify God, is to, worship God. Kaya po napakahalaga yung pong pagsamba. Napakahalaga ng pagpupuri, ang pagpapasalamat sa Diyos all the time. Kaya salamat po sa patuloy na pakikibahagi at regular po natin na pakikibahagi sa mga worship services. Bahagi po ito ng ating pong pagdakila at pag-glorify sa ating Panginoon. Gamitin po natin ang ating pong mga tinanggap na mga kaloob sa pamagitan ng pagbibigay ng kadakilaan at kapurihan sa pangalan ng ating Panginoon. Kaya nga po, kung makikita natin at ginagamit natin ang ating pong mga God-given gifts, sigurado po at aangkinin natin every Sunday, every worship, aapaw ang sanctuary ng Magil Memorial Church. Amen po ba? Yan po yung una. To glorify God. At ang ikalawa po, paano natin gagamitin ang mga kaloob sa atin ng Panginoon? Ang second letter is letter I. Invite others to serve God. Sabihin po natin ang sabay-sabay. Invite others to serve God. Kaya po, palagi po nating naririnig, sino ang gustong maging pastor? Mga kabataan. Sino ang gustong maging diaconal minister? Sino ang gustong maglingkod sa Panginoon bilang misyonero, bilang ebanghelista? Sino ang may puso upang maging kaanib ng welcome committee?
Ating Elder Norma Arevalo, ilan na po ang kaanib ninyo? Nabawasan po ba o nadagdagan na? Invite others to serve God. Opo, tayo ay patuloy na inaanyayahan upang ang ating mga talento, gamitin natin ito upang ating ganyakin, upang ating himukin, upang ating pasiglahin ang iba, upang makasama natin at sama-sama tayo sa paglilingkod sa Diyos. Maaring maging kaanib tayo ng mga lupon. Maaring maging kaanib tayo ng mga tigapagturo, Sunday school teachers, o Purok Bible Study facilitators, o ng VCS teachers, o kaya naman po ay sa iba't ibang mga kaparaanan. Napakarami ng kaparaanan upang mapaglingkuran natin ang Panginoon. At dito po sa McGill Memorial Church, naruroon. Tanungin po natin, ipanalangin natin at tanungin natin ang ating mga elders, ang ating mga leaders sa ating mga CRO, sa Church Recognized Organization, sa ating mga lupon. At gayon din naman po sa inyong lingkod. Opo, ang bawat isa sa atin ay magiging kabahagi ng paglilingkod sa Panginoon sa pamagitan ng paggamit natin ng mga talentong ito, ng ating panahon at ng ating tinatangkilik para sa kapurihan ng pangalan ng Panginoon at sa kapakinabangan ng lahat. Ang ikatlo po, anong letter ito? Letter F. Sabay-sabay po tayo. Follow Jesus Christ's example or model. Marahil naririnig na po ninyo yung living like Jesus. Mamuhay na katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Alam po ninyo doon sa 1 Peter chapter 4, kung mababasa po natin ang mga naunang mga talata nito, ay pinapahayag nito, nako, si Jesus po ay nagsakripisyo. Si Jesus po ay dumaan sa pagsasakripisyo. So yung pong follow Jesus Christ, model and example. Alam po natin ang ating Panginoong Jesucristo sa pagsisimula ng kanyang ministeryo sa Matthew chapter 4 verses 1 to 10. Ebanghelyo ayon kay Mateo, kabanata 4, ang talata 1 hanggang 10. Marami pong pagbeses na siya'y sinubok, siya'y tinukso. Subalit na pagtagumpayan po niya yon dahil po naruroon. Ano po yon? Kahit doon sa 1 Peter chapter 4, ano po yung ipinapakita doon? Nakatangian bilang ehemplo, bilang modelo, bilang halimbawa ng ating buhay. Ano pinapakita po sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo? Yung pong kanyang pagiging masunurin sa kalooban ng Diyos. Sabihin po natin, obeying God's will all the time. Ang pagsunod sa kalooban ng Diyos sa lahat ng panahon. Ang pagiging masunurin sa kalooban ng Diyos. Kaya nagtagumpay ang ating Panginoong Jesucristo. Ang kanyang buhay, ang kanyang gawain, nakaugat ito at malinaw kung ano ang kalooban ng Diyos para sa kanya na dapat po niyang gawin. Sa atin, bilang mga mananampalataya, gamitin po natin ang ating mga talento sa pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo sa pamagitan ng kanyang halimbawa at ng kanyang modelo. Ang ikaapat na letter po, ano po ito? Letter T. Ilan na po ba dito sa atin ang mayroon pong ginagabayan? Ilan po ba sa atin dito ang meron kayong hinuhubog? Ilan po ba sa atin dito ang meron kayong mini-mentor? Meron pong tayong mga kapatid na nagsasabi, ito, ginagabayan ko ito sa pananampalataya. Inaakay ko ito sa pananampalataya. Nais ko ito na lumago sa kanyang buhay pananampalataya para magtagumpay
para sa gawain ng Panginoon. So yung ikaapat po ay train and teach to tell others about Jesus and the gospel of salvation. Si Jesus, meron po siyang mga hinubog. May mga personal na tinukoy siya na mga tao upang magmisyon, upang maging kabahagi ng kanyang gawain na ipahayag ang kaharian ng Diyos. Ang tanong, sino po sa bawat isa sa atin ang ating minementor? Sino ang ating ginagabayan? Sino ang ating hinuhubog? Sa loob ng ating sambahayan, sa loob ng ating pinagtatrabahuhan, sa loob ng mga paaralan, sa loob ng ating pamayanan. Sino po ang ating ginagabayan? At ano ang ating panalangin na sila ay maging lingkod ng Panginoon? Ano pong layunin para sila ay hubugin? Ang sabi po dito, teach to tell others about Jesus and the gospel of salvation. Opo, gamitin natin ang mga God-given gifts upang patuloy na sanayin, upang patuloy na hubugin ang buhay ng mga tao na malapit sa atin o mga tao na nasa ating puso at nadarama natin ang kabigatan nila upang ang kanilang buhay ay maging alulod ng pagmamahal ng Diyos at ng pagliligtas ng Panginoon. Ang ikalima po at panghuli. Sino po sa atin ang may talento o sino po sa atin ang may kaloob na ganito? Ang sagot po ninyo ay amen. Time. Talent. Sa huli kong pong tanong, pag meron kayong ganito, dalawang amen ang sasabihin ninyo. Treasures. Oh, marami. Ano po? Ang ikalima po, sabay-sabay po tayo. Share your time, talent, and treasures to build the house of the Lord. Amen? Alam niyo po kahapon, mga kapatid, nasa Lusakan Chaong po kami. Dahil birthday po ng ating minamahal na CM Rachel Hernandez. 60th birthday na po niya kahapon. Pero ang birthday po niya talaga ay Friday. Pero kahapon po ginanap yung Thanksgiving. Naroon po yung ating Bishop Arthur Asi, ang ating pong Bishop Riwel Norman Barigsa, ang General Secretary ng UCCP, at ang mga leaders po at mga kinatawan ng iba't ibang mga local churches. Doon po ginanap sa STC office sa Lusakan, Barangay Lusakan, Chaong, Quezon. At yung pong isang patotoo ng tinatawag po natin na sharing your time, talents, and treasures ay yung pong building na ipinatatayo ng ating pong komperensya. Saan po ba nagmula ang mga material? Saan nagmula po ang pera? Saan nagmula ang lahat upang maitayo po yun? Hindi pa naman po tapos na tapos, pero makikita po natin ilang palapag yun. Yan po yung kapahayagan na kapag ating pong ibinahagi o isinare ang mga God-given gifts para sa kapurihan ng lahat o para sa kapakinabangan ng lahat at para sa kapurihan ng pangalan ng Panginoon. Tunay nga po na atin pong maitatayo ang kanyang tahanan, ang kanyang templo. Ang mga dako na kailangan natin upang dumaloy ang misyon ng ating Panginoong Jesucristo sa pamagitan ng iglesia. Kung i-share natin ang ating time, talents, and treasure, tayo ay makapagpapatayo ng mga iglesia, tayo ay makapagpapatayo ng mga retreat houses, ng mga paaralan, ng mga hospital. At magbanggit kayo ng iba pa at walang imposible sa Panginoon. May patatayo po natin ito. If we share our time, talents, and treasures, we can build
the house of the Lord. Sa sambahayan ng Diyos, ang tahanan ng Diyos ay kung saan naroon ipinapahayag at nararanasan ang pagpupuri at ang paglilingkod para sa kapurihan ng Panginoon. Opo, mga minamahal na mga kapatid, magagawa po natin na gamitin ang ating God-given gifts kung mayroon po tayong more faith. Sabihin po natin sa ating katabi, more faith. Sabay-sabay po tayo, more faith. If we have more faith, alam po natin, yung pong mga Kristiyano, doon po sa unang Pedro, sumulat po si Pedro sa mga mananampalataya na puspos po ng mga pagsubok ang kapatiran dito sa Asia Menor. Yun po yung lugar na kinabibilangan. Kung hindi po ako nagkakamali ngayon, yan ang part ng Turkey. No? Itong Asia Menor. Naruroon ang mga Kristiyanong ito. Subalit sa gitna ng kanilang pamumuhay bilang mga Kristiyano, naruroon po yung mga pagsubok, pag-uusig. Sila ay nagtitiis. Opo, subalit sila ay naging matatag. Kaya ang hamon para sa atin, sa gitna ng mga pagsubok, sa gitna ng mga pagtitiis, sa gitna ng ating nararanasan sa ating buhay, ng ating pamilya, ng ating buong sambayanan, meron tayong mga pagsubok, may mga pinagdaraanan tayo. Ang hamon katulad ng hamon sa mga mananampalataya dito sa unang Pedro is to have more faith. Upang magkaroon ng iba yung matatag na pananampalataya, ang mga hinirang ng Diyos. Ang ginamit po ni Pedro na siyang sumulat ng aklat na ito sa mga Kristiyano'y mga hinirang ng Diyos. Elect of God. Yan pong sabi sa New International Version. Mga hinirang ng Diyos. Tayo po bilang mga hinirang ng Diyos. Inaanyayahan upang magkaroon ng ibayo pang pananampalataya or more faith. Nakaya po ito ng mga mananampalataya doon sa may Asia Minor. Ang kinakailangan lamang po natin upang lalong maging matatag ang ating pananampalataya at tayo ay magtagumpay, we must wholeheartedly give and commit our time, talents, and treasures to God. Kinakailangan lamang po ay buong puso nating ibigay, buong puso po natin na i-commit o italaga ang lahat ng mga God-given gifts para sa kapurihan ng pangalan ng Panginoon. Sabay-sabay po tayo magsabi, to God be the glory. Amen. Tayo pong lahat ay magsitayo para po sa pagpapatibay ng pananampalataya. Sabay-sabay po tayo. Sumasampalataya kami na ang banal na kasulatan ay matapat na saksi ng pagpapakilala ng Diyos sa kanyang sarili, sa kasaysayan ng kanyang bayan, ang kinasihang instrumento ng Diyos upang magbigay ng liwanag, gumabay, magtuwid at magpatatag sa kanyang bayan, sa kanilang pananampalataya at pagsaksi. Amen. Makakaupo na po at gagawin po natin ang ikalawang paghahandog.
Tayo pong lahat ay magsitayo. Ang mga nagpapasalamat, mga nagtatalaga at dumudulog sa Panginoon, ay naanyayahan po natin dito sa altar. Muli po ay ilagay natin ang ating mga kamay sa tapat ng ating puso para sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Napakasagana ng inyong mga kaloob. Sa amin nga pong buhay na karanasan, wala po itong patid, bumabalong, dumadaloy. Tunay na kayo ay tapat sa inyong pangako, sa inyong pag-ibig. Panginoon, nakikita po namin ang inyong kagandahang loob, ang inyong kabutihan, ang inyong hapong pagmamahal sa amin. At higit sa lahat, aming Panginoon, ang inyong pinakabanal at dakilang kaloob sa amin
ay ang hanguin ninyo kami sa kasalanan. Inilipat nyo kami mula sa kamatayan patungo sa buhay na walang hanggan sa pamagitan ng inyong dakila at wagas na pag-ibig. Panginoon, sa aming pagdulog sa inyo, patuloy naming pinagtitibay ang aming pananalig, ang aming pananampalataya sa inyo bilang aming Panginoon at Tagapagligtas. Bilang siyang Panginoon at makapangyarihan sa aming buhay at sa aming sambahayan. Bilang siyang ulo ng iglesyang ito at siyang magulang ng buong sanglilikha. Naririto po kami at dumudulog sa inyo. Nagyuko kami ng ulo at naririto po sa unahan ng inyong mga kapatid na nagtiklop ng kanilang mga tuhod. Sa ganitong kapahayagan, nagkakaisa kami, aming Panginoon, sa aming pagpapahayag ng pagpapasakop ng aming buhay sa ilalim ng inyong banal na kalooban at ng inyong kapangyarihan. Nais po namin at dalangin na gamitin po ninyo ang aming buhay para sa inyong kapurihan at kaluwalhatian. Tinataas at itinatalaga namin sa inyo ang lahat ng mga kaloob na aming tinanggap. Loobin po ninyo na hindi ito masayang sa pamagitan ng hindi namin paggamit o kaya naman ay sa pamagitan ng paggamit nito para sa amin lamang kapakanan. Panginoon, gamitin niyo po ang aming buong buhay. Amin po itong itinatalaga sa inyo. Tinataas namin sa inyo ang aming mga sambahayan. Tinataas po namin sa inyo ang lahat ng nagdiriwang ng karawan, anibersaryo ng kasal. Tinataas namin sa inyo mga pamilya na mayroon pong kalungkutan sa kanilang buong sambahayan. Bunga ng iba't ibang mga karanasan, aming Panginoon. Tinataas namin sa inyo ang aming pong mga kapatid, ang sambahayan, ang ebanghelista, ang naulila ng aming kapatid na loling ebanghelista. Samahan niyo po sila sa panahon ng kanilang kalungkutan at pagdadalamhati. Tinataas po namin sa inyo ang lahat ng mga sanggol, ang lahat ng mga bata na nasa loob ng santuaryong ito, at maging ang lahat, aming Panginoon, ng mga munting anghel na ipinagkaloob ninyo sa mga magulang at sa mga sambahayan. Saan man sila naruroon, patuloy na sila ay maghahayag ng mga pagpapalang nagmumula sa inyo at sila ay aming itinataas sa inyong banal na pagkalinga at sa inyong pag-iingat. Samahan niyo po ang aming buhay sa iba't ibang mga gawain. Ngayon at sa darating na mga araw ng buong isang linggo, Panginoon, ang inyong banal na Espiritu, ilukob po ninyo sa amin at gabayan kami sa aming mga paglalakbay, sa aming pagbabalik sa aming mga gawain at mga trabaho, sa pangangasiwa sa mga tungkuling iniatang po ninyo sa aming buhay, at gayon din naman sa pamamatnubay bilang mga magulang na mga mananampalataya sa loob ng mga tahanan. Pagpalain niyo ang mga leader sa aming bansa at sa aming pong bayan na nagmumula sa inyong mga sambahayan, sa inyong iglesia. Samahan niyo nga po kami, aming Panginoon, at aming pong iniaabot sa inyo ang aming mga kamay. Hawakan niyo po ang aming mga kamay, o aming dakilang Diyos, aming Panginoon, upang gabayan kami sa lahat ng aming mga gawain, sa pagsasaysay ng aming mga labi, at sa pagkilos ng aming mga paa, paghakbang nito at paggawa ng aming mga kamay ay maging para sa inyong kapurihan at kaluwalhatian. Maraming salamat sa mga pagkakaloob na gagawin ng inyong mga anak para sa mga gawain at ministeryo ng inyong iglesia at ng inyong pagliligtas. Aming Panginoon, i-bless niyo po ang mga sambahayan. Pagpalain niyo po ang iglesyang ito at ang buong pamayanan. At sa aming muli, mansamantalang pag-iwahiwalay,
Angkinin po namin ang inyong bendisyon sa pamagitan ng inyong abang lingkod. Ang masaganang pag-ibig, ang biyaya ng pagliligtas at paggabay at pagpapalakas ng ating iisang Diyos, manglilikha, manunubos at tigapag-alalay, ang Ama, Anak at Banal na Espiritu ay sumaating lahat, ngayon at magpakailanman. Tayo magsabi ng Amen.